Magandang buhay! Welcome sa Module 16 ng Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Hindi ka global citizen kung hindi ka mamamayan. Unang bahagi. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang na pangangatwirana na nakaugat ang pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal sa bayan. Hindi ka global citizen kung hindi ka mamamayan. Na may tiyak na layunin, A. Nakapagpapahayag ng sariling kaisipan ng pagmamahal sa bayan. B. Napahalagahan ang pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. At C. Nakakikilala ng mga individual na nagpamalas ng pagmamahal sa bayan. Kamusta mga natapos na aralin? Batid ko na marami kang natutunan sa mga nagdaang aralin. Tayo ngayon ay nasa ika-16 na araw na ng mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 10. Hindi ka global citizen kung hindi ka mamamayan. Simulan mo ang aralin sa pagsukat ng dati mong kaalaman at mga dapat pang malaman patungkol sa tatalakaying paksa. Handa ka na ba? Sa unang bilang, ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng isang bansa sa iba pang bansa upang malayong makaikot ang mga produkto at serbisyo ay tinatawag na blank. Piliin mula sa 6 na ito ang tamang sagot. Mayroon kang 5 segundo. Ngayon naman sa ikalawang bilang. Bilang Pilipino, ikaw ay blank na may mahalagang tungkulin para sa iyong bansa. Muli, 5 segundo para sa iyong pagsagot. Sa ikatlong bilang, mula sa salitang pater na may kahulugang pinagmulan at pinanggalingan. Ang blank ay ang pagsasaalang-alang ng kalikasan ng tao. 5 segundo para sa iyong sagot. Sa ikaapat na bilang, ang pagkamamamayan sa buong mundo o blank ay may kamalayan at pangunawa sa mas malawak na mundo at sa kanyang papel sa loob na ito. Mayroong ka muling 5 segundo para sumagot. Ayan, ikaw ay nasa huling bilang na ng paunang pagsubok. Sa pagkilala sa papel na dapat gampanan ng mamamayan, ay naisa sa buhay ang blank. Ngayon ay iyong iwasto ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay globalisasyon. Sa ikalawa, tama, mamamayan. Ngayon, tingnan natin sa ikatlo. Kung patriotismo ang iyong sagot, tama ka. Paano naman sa ikaapat? Iyan ay global citizen. At sa ating ikalima, pagmamahal sa bayan. Magaling! Kumusta ang iyong naging score? Mataas ba? Napakahusay! Ikaw ay may sapat na kaalaman para sa paksa natin ngayong araw na ito. Kung ikaw naman ay nakakuha ng mababang marka, huwag kang mag-alala. Para sa iyo ang aralin na ito upang madagdagan pa ang mga kaalaman mo patungkol sa pagmamahal sa bayan. Simulan mo sa pagtukoy kung mabuting Pilipino ka ba. Buuin mo ang palaisipang iyong nakikita. Ang bawat numero ay may katapat na letra sa ating alpabeto. Isulat mo ngayon sa patlang ang mga nawawalan letra upang mabuo ang nakatagong mensahe. Mayroong kang 15 segundo upang ito ay iyong mabuo. Nakita mo ba ang tagong mensahe? Ako'y mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kaniyang mga alituntunin. Napakagandang mensahe. Ano ang naramdaman mo sa mensaheng iyong natanggap? Yes, marahil ikaw ay proud at masaya sa pagiging Pilipino mo. At maaari rin naman na mahaluan ng kalungkutan ng iyong nararamdaman. Marami ka bang nakikitang Pilipino na nagsasabuhay ng mensahe na iyan? Bakit kaya nila napili na isagawa ang nasabing mensahe? Tama! Lalo ngayon sa panahon ng pandemya, ramdam na ramdam natin ang kapwa Pilipino na patuloy na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Isa ka rin ba sa mga iyon?
122 years na ang nakalilipas magmula nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sinasabi na ang rurok ng pagkamakabayan ay ang paglaya ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng paglayang ito ay patuloy pa rin na nahaharap ang ating bansa sa napakalaking hamon at problema, hindi lamang sa atin, bagkus maging sa buong mundo. Napakaraming mga isyu ang patuloy na nagbubukas sa isipan ng mga kapwa natin Pilipino. Isa na rito ang globalisasyon o ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa iba pang mga bansa upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. Dahil sa pagsulong ng globalisasyon, ang lahat ng mamamayan ay inaasahan na maging global citizen. Pero ano nga ba ang global citizen? Ang global citizen o ang pagkamamamayan sa buong mundo ay isang moral at etikal na disposisyon. Ang mamamayang ito ay may kamalayan at pangunawa sa mas malawak na mundo at ang kanyang papel sa loob nito. Nagsasagawa siya ng aktibong papel sa pamayanan at nakikipagtulungan sa iba upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay at kapayapaan sa ating mundo. Upang maging isang global citizen, kailangan mo na maging mamamayan ng Pilipinas. Marahil sinasabi mo na ikaw ay Pilipino. Sa Pilipinas ka ipinanganak. Dito ka naninirahan at mahal mo ang iyong bansa. Sapat na nga ba ang mga ito bilang indikasyon ng iyong pagiging mamamayan at pagmamahal sa bayan? Para sa iyo, ano ba ang pagmamahal sa bayan? Tama. Ito ay ang pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamamayang bumubuo rito. Tinatawag din itong patriotismo mula sa salitang pater na isang Latin na ang ibig sabihin ay ama na karaniwang iniuugnay sa salitang pinagmulan o pinanggalingan. Isinasaalang-alang ng patriotismo ang kalikasan ng tao, pagkakaiba-iba ng wika, kultura at relihiyon na kung saan tuwiran nitong binibigyang kahulugan ang kabutihang panlahat. Ang pagmamahal sa bayan ay nagiging daan upang makamit ang layunin at pinagbubuklod ang mga tao sa ating lipunan. Bakit mahalaga ang pagmamahal sa ating bayan? Yes, ang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan ay pagsasabuhay ng pagkamamamayan. Ngayon ay narito ang ilang kahalagahan ng pagmamahal natin sa ating bayan. Sa pagmamahal sa ating bayan, ibinabahagi natin ang talino sa iba. Pinangangalagaan ang integridad ng pagkatao. Pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya. Likas na nagmamahal sa kapwa. May malasakit para sa adhikaing mapabuti ang lahat. Iniingatan ang karapatan at dignidad ng bawat tao at may pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng ating bayan. Ikaw, ano na ba ang nagawa mo para masabing mahal mo ang iyong bayan? Maliit o malaki, ang lahat ng iyan ay mahalaga upang maipamalas mo ang pagmamahal sa ating bansa. Sisimulan mo ito sa pagkilala sa mga simpleng impormasyon ng iyong bansa patungo sa mas masalimuot na sitwasyon na kinakaharap ng ating bayan. Marahil sa ganitong paraan ay higit mo na matatanggap at mamahalin ang iyong bayang sinilangan. Ang pagmamahal mo sa bayan ay paraan upang pahalagahan ang kultura, paniniwala at pagkakakilanlan. Sa iyong pagsasanay, mayroon akong mga larawang ipapakita. Kilalanin mo ang mga natatanging Pilipino na pamalas ng pagmamahal sa ating bansa. Isulat mo ang kanilang mga naging kontribusyon sa pagpapabuti ng ating bansa. Sa palagay mo ba madali ang mga ipinakitang gawain ng nabanggit na mga Pilipino? Tama.
Hindi madali ang kanilang ginawa. Maaari, marami rin silang pinagdaraanan at kinakaharap na problema. Ngunit, makikita mo na higit na mahalaga ang maiaambag nila para sa bansang Pilipinas. Bakit sa kabila ng mga pagsubok, ay nagagawa pa rin ng ilang mga Pilipino ang magpakita ng pagmamahal sa bayan? Magaling! Dahil nakikita nila na higit na mahalaga ang kapwa at ang ating bansa kaysa sa kanilang sarili. Bilang Pilipino ay marami kang magagawa para sa pagpapamalas ng iyong pagmamahal sa ating bansa. Paano mo mapapakita ang pagmamahal mo sa iyong bayan? Kailangan makita mo muna ang iyong pinagmulan. Sa susunod na gawain, pag-aralan mo ang mapa ng ating bansa. Lagyan mo ng marka ang lugar na pinagmulan ng iyong magulang, ganon din ang lugar na pinagmulan mo. Kapanayin mo ngayon ang iyong mga magulang patungkol sa dahilan ng paglipat o pananatili sa kasalukuyang tinitirhan. Gayon din, kapanayamin sila ang iyong mga magulang, lolo at lola o ibang mga kamag-anak patungkol sa mga nagawang tulong o kontribusyon sa kinalakihang lugar. Kung walang maibigay na naging kontribusyon, ano kaya sa palagay nila ang pwede pa nilang magawa na tulong o maibigay na tulong para sa ikauunlad ng kanilang komunidad? Mula sa natapos na gawain, ano kayang damdamin ng nabuo mo sa kaalamang lahat kayo ay may magagawa para sa ikauunlad ng iyong bayang pinagmulan? At ganun din, anong resolusyon na nabuo ng iyong pamilya patungkol sa pagmamahal sa bayan? Kung si Dr. Jose Rizal ang unang bayani na nakilala mo, na kung saan pinaglaban niya ang bansang Pilipinas na magkaroon ng pagkakaisa para sa kalayaan at hustisya, ikaw naman, sino sa palagay mo ang nakikilala mong nagpapakita ng lubos na pagmamahal sa bayan? Magbigay ka ng mga kabarangay, kamag-anak, guro, o kamag-aral na kinakitaan mo ng kilos na ito. Paano kaya makakaapekto sa buhay mo ang magandang halimbawa na nakita mo sa kanila? Sa pagtatapos ng aralin na ito, ikaw ang magbigay ng kahulugan sa katagang hindi ka global citizen kung hindi ka mamamayan. Huwag kalimutan ang maglagay ng nakakahikayat na hashtag at i-tweet ang iyong paliwanag sa pahayag na ito. Sa bahaging ito, tingnan ang mga pagpapahalagang magpapalago ng iyong pagmamahal sa bayan. Paano mo magagamit ang mga pagpapahalagang ito? Isulat lamang sa loob ng bilog ang iyong mga kasagutan. Iyong sukatin ang natutunan sa natapos na aralin sa araw na ito. Basahin at unawaing maigi ang mga pahayag sa hanay A. At piliin naman sa hanay B ang ipinahayag na ito. Iyong sukatin ang natutunan sa natapos na aralin. Handa ka na ba? Basahin at unawain ang mga pahayag. Piliin mo mula sa hanay B ang tinutukoy ng pahayag na nabasa sa hanay A. Isulat sa iyong notebook ang mga kasagutan. Ngayon ay iyong iwasto ang mga sagot sa panapos na pagsusulit. Ang sagot sa number 1 ay L, 2A, 3C, 4F, 5I, 6M, 7H, 8G, 9D, at 10K. Kamusta ang iyong mga naging sagot? Binabati kita sa mataas mong marka. At dito nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita.